mga ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, mukhang hindi po bumenta. Si Abby lang po nagsasabi na lumalakas daw, no? Lumalakas daw po yung panawagan ng VP Sara resign sa DepEd. Pero ang katotohanan po, 2 mayor pa rin at 1 congressman ang nananawagan. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, yung bibili na naman po ang NFA ng bigas. Nagtataka lang po, mahal pong nilang, mataas daw po ang presyo ng bibili nila. Ang problema po, na-resolve na po ba ninyo yung pagbebenta ng mga taga-NFA? Dapat kasi ito yung tinututukan ng Kongreso, no? Paano nakakapagbenta yung NFA sa mga traders, no? Okay, at syempre, talakayin na rin po natin tong sunog sa NAIA. Hindi ko, kahit po sinasabi nila na malayo dahil naroon po sa labas na, parking area daw po, pero napakabilis, no? At ang dami pong sasakyan. Naisip ko kung kami kaya nakapark doon, no? Kung isa tayo sa nakapark doon. Paano na yung sasakyan, no? Susundo ka lang kaya ka nakapark, di ba? Okay, yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintayin mo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin to, no? Ito po muna tayo sa traders. Ito. Sabi po ng NFA, ng Department of Agriculture Secretary, sinimulan na raw po ng NFA ang pamimili ng palay sa mas mataas na halaga. Ito kasunod ang desisyon ng NFA Council na itaas ang buying price sa wet palay from 17 to 23 per kilo mula sa dating 16 to 19 habang 23 to 30 naman para sa dry palay mula sa dating 19 to 23 kada kilo. Yan po ay ayon kay Agri Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Tignan nyo, hindi po ako wala po ako ideya sa hindi po ako naging farmer, wala po kaming lupain, no? Kaya wala po akong wala po akong kabali-balita o wala akong ideya kung yung po bang sinasabing palay, kunwari sinasabi rito 19 to 23 yung bili sa bibili natin yung palay. Yung po bang isang sako ng palay, isang sakong bigas din yun? O makukulangan pa yun? Kasi kung dati ngayon daw kasi mas mataas na natin bibilin sa mga magsasaka, no? Ito ang tanong ko Yung bang isang sakong palay, isang sakong bigas din? Kasi ang laki po pala na nalugi natin. Dati raw po kasi binibili natin yung isang sakong palay ng kada kilo po 19 to 23 kilo. Kalahati lang. Maano po ba? Masama po yung Kumusta po yung mic? Pangit po ba yung mic? Excuse me po, excuse me. Pakibanggit nga po kung pangit yung mic natin. Static. Teka.
Palit tayo ng mic. Hello, test mic, test mic. Magano po muna kayo. Hello, hello, hello. Test mic, test mic. Okay na? Okay. Maraming salamat. Hindi lang siguro nakasaksak maigi. Okay, kung kalahati lang po, no? Tignan nyo ang laki pala ng lugi natin. Kasi binili natin sa mga magsasaka, yung palay nila, dati daw ang bili natin 19 to 23 per kilo nung palay. No? Dry palay. So, ibig sabihin, kung binenta natin ng 25 kilo yung bigas, napakalaki po ng lugi ng Pilipinas. No? Ibig sabihin, yung benta pala natin sa traders na 25 pesos na bigas per kilo, talagang pinayaman natin yung mga traders. Grabe po. Ako, dapat hindi tantanan to ng Senado, ng Kongreso, no? Kasi wala na po wala na po nagsasalita eh. Ibig sabihin, binili ng NFA yun na mahal. Tapos binenta natin sa trader ng 25 per kilo. Puta, binabola lang tayo ng mga tao na to. Sa atin po galing yung pambili. Tapos bibenta lang sa trader ng 25 per kilo. Lugi pa tayo sa pagbili natin. Nakatipid pa sa atin yung trader, hindi na nga sila. Maghihintay na lang sila sa NFA. Ang tanong ko, ilang taon na tong ganitong ginagawa, no? Ng mga taga NFA. Lahat na lang, no? Lahat po talaga. Tapos wala na ang punto ko, halos lahat ng mababalitaan mo. Tapos walang ang attitude natin lahat lilipas din, no? Lilipas din 'yan. Yung hindi ko alam kung nagkaroon na ba ng investigasyon diyan yung 25 pesos na bigas binenta natin sa traders. Hindi ko po talaga makuha yun eh. Yung punto na yun na bibili tayo ng mahal na palay sa mga magsasaka, mataas po yung presyo natin. Tapos hindi po kumakain po araw-araw po yung mga Pilipino kumakain ng bigas, ay kumakain po ng kanin, no? Bakit nyo po ititinda sa traders? Pwede naman sa NFA ibenta. Samantalang kung titignan mo, wala sila raw nilalabag kasi wala silang nilalabag na batas kasi inaalaw yung NFA na magtinda ng bigas sa mga traders. Di po ba kaya kayo nag-iimbestiga sa Senado at Kongreso para itatama ninyo kasi nalulusutan eh. Bakit sila nagtitinda sa trader? Pwede sila magtinda sa trader pala. O di yun po yung baguhin nyo kung kayo po ay senador o congressman. Hindi yung tchatcha ng tchatcha ang pinagkakaabalahan nyo. No? Hindi po yung busway o kabuhayan po yan eh. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Naguluhan lang ako eh. Ngayon po, ito pong Rappler.
balik na naman sila no matapos pong sabihin ni Pangulong Marcos na hindi trabaho ni VP Sara yung makialam sa West Philippine Sea. Kaya hindi po dapat talaga nagsasalita. Ulit na naman to Rappler sa pagbira na tahimik pa rin, no? Pag wala na pong maibanat kay VP Sara, bumabalik lang sila sa dati. Dalawa lang naman binabanat nila kay VP Sara. Yung una ay pangatlo pala, may nadagdagan na. Yung una, yung confidential fund. Ikalawa, itong no comment. At ikatlo, yung sinabi ni Duterte tatay. Yung tatay pong Duterte, dating presidente yun. Pwede bang pagsabihan ng anak yun na, tay, wag ka naman, di ba? Hindi po ganun, katulad lang din yan, nang binibintang nyo kay President Marcos, yung mga atrocities sa martial law. Hindi nyo rin pwedeng sabihin na si Marcos Jr. yung may kagagawan sa mga ginawa ni Marcos Sr. Pwede yung paghabol ng pera, pwede na kay Junior yung kasi siya yata yung administrator ng pera ng mga Marcos. Okay, punta po tayo rito, no? Ayon po, tinitignan ko po to kay Abe. Lumalakas daw yung panawagan na Sara resign, no? Tapos hinanap ko naman, ilan na po ba yung nananawagan? Bukod sa inyo, bukod kay Abe, bukod kay Jared, bukod sa mga vlogger at sa mga dilawan. Wala naman po pala nananawagan. Sa totoo lang po, kontrolado po ng administrasyon. Halos lahat po ng mayor sa buong Kapuluan, halos lahat po ng gobernador, at lahat po ng congressman, kontrolado nila. No? Pero wala po nananawagan. Ito po, kaya palpak yung palpak yung atake nila. Ito pong Tunying's interview. Siguro iniisip nila magandang lumantad na kasi ito pong bago po yan, lumabas po yung mga survey, pinakamababa po na mga trust rating, pinakamababa pong survey ni Pangulong Marcos ngayon. Lahat po ng trust rating, lahat po ng ano pa ba isa, approval rating ni Pangulong Marcos, ito na po yung pinakamababang level. No? Okay. So, etong mga, tapos hindi rin nakatulong kasi yung PR nila atakehin si Duterte. Yung sinabi po ni Nakisawsaw, akala nila very popular. Yung anti-China sentiment ng mga Pilipino, nakisawsaw po si Pangulong Marcos, nabanatan si Duterte sa secret deal. Pero nagresulta po yan, hindi po ng ano lang natin yung sunod-sunod na pangyari para lang mo magkaroon ng kaliwanagan sa inyo, no? Kung bakit lumabas si First Lady. Okay. Yung inaatake ni Pangulong Marcos si PRRD dahil wala ring humpay yung PRRD, di ba? Yung ganti po nila, yung bangag-bangag galing naman talaga kay PRRD yan, no? Para po makontra yung bangag-bangag issue na yung maisog, di ba? Sa maisog po nagaganap. Kaya itong mga to, yung nagsasabi po na walang epekto yung maisog dahil lang presidente pa rin po si BBM. Ito po yung epekto, no? Kasi tanga yung mga yan tanga kayong nagsusuri na yung maisog. At saka yung mga rally against President Marcos. Ang tanging purpose niya ay
pabagsakin sa pwesto. Hindi naman po people power yung pinapanawagan, no? Ano lang natin para magkaroon lang po ng direksyon yung nagaganap kasi sabog-sabog, 'di ba? May nagaganap yung maisog, may mga bintang-bintang, tapos eto na. Okay. Alam niyo sa totoo lang, labanan po talaga 'to ng PR, no? Yung lumabas po yung maisog, alam niyo na kung bakit nagmaisog. Dahil sa tiyatya, tsaka yung atake kay VP Sara. Okay, hindi nila kinaya, no? Hindi na nila puwedeng balewalain, Kaya nga hinaharang na yung mga maisog rally. 'Di ba kinasuhan yung ayaw magpaawat na gobernador. Di umano, ayon po yan kay sa gobernador ng Davao del Norte ba? Davao del Norte at saka kay Congressman Alvarez, no? Na kaya pinatanggal sa pwesto dahil sa pagmamaisog. Kaya mali yung pagsusuri ng mga banban na vlogger na walang epekto yung maisog, no? Davao del Norte. Okay. So, ang totoo niyan, nasasaktan na po sila diyan sa maisog. Kayo may kagagawa niyan. Wala kayong tigil sa tiyatya, Ang tatapang nyo pa. 'Di ba may salita pa yan si Martin na wag silang pakialaman ng Senado sa ginagawa nila. Kala mo talaga boss sila yung masusunod, Yung tiyatya, yung kaya nga ang unang tema ng maisog, Davao is not for sale, 'di ba? In reaction dun sa yan po yun, unti-unti na po yan. Tapos, yun na nga, nasabay yung mga pambobomba ng tubig sa atin. Nung una talaga, anti-China sentiment ng mga Pilipino. No? Talagang kitang-kita po yan. At gusto po nilang yan. Gusto nilang sakyan yan. Diyan po sa maisog, yung bangag-bangag issue ni Pangulong Duterte na binintang kay Pangulong Marcos. At hindi na po nakalimutan ng mga tao yan. Hindi na po nakalimutan yan ng mga tao. So, ibig sabihin, eto pong tuloy-tuloy na mga rally na to, hindi nyo po pwedeng sabihin na wala pong epekto to. Kasi naghahanap na yung mga tao Bakit ba biyahe ng biyahe? Ano ba epekto niyan? Marami na tayong problema rito. Biyahe pa rin ng biyahe. Lahat po yan. Naririnig po natin yan. Natuto po yung mga taong umattend ng rally. Kahit wala ka sa Davao, sa Cebu, at sa Davao del Norte, umattend po yung mga tao sa rally sa pamamagitan ng virtual, no? Internet. Nanonood sila sa SMNI. Di ba? Tapos sunod-sunod Pagpapatalsik sa SMNI, paglabas ng pagsasampa muli ng kaso. Garalgal talaga. Test mic. Eto, garalgal pa rin. Test mic test. Baka naman boses ko na yung garalgal. Test mic po. Mag-comment naman kayo, di na tayo. Okay na. Okay. Tama po yun, magsabi kayo kung garalgal. Biruin nyo, nakakalahati na tayo mahigit Garalgal pala. Okay. Nasa na tayo? O yun, no? So, eto na po yun. Tapos, para ma-counter, di ba? Para ma-counter po itong mga bangag-bangag, sinakyan po ng
presidente natin yung akusasyon na pro-China eh, di ba? Katunayan, nakipagkasundo di umano na sa isa pa nagbigay ng bala sa kanila to si Roque. Yung mga gentleman's agreement na yan. Uminit po yung issue no na binibenta ni Pangulong Duterte yung ating kasirenlan kasi nakikipag-deal sa China, hindi alam ng Pangulo, kasalukuyang Pangulo. Ayun, kung tutusin, kasiraan yun ng kasalukuyang pamahalaan eh. Di ba? Hindi mo alam, meron kayong ano. O ngayon po, nung nagsalita po yung Chinese ambassador, na alam ni Pangulong Marcos, ano pong ginawa? Tumahimik. Baka makalimutan natin. Nawala po yung issue ng bintang-bintang yung mga secret deal. Ang galing nung ano nila no? Isang kumpas lang talaga eh. Makikita nyo po yung kanilang mga kampanya. May nagkukumpas talaga eh. Meron pa po bang nagsasabi ngayon na secret deal? May nagsasabi pa po ba na binenta ni Duterte nakipagkasundo sa China? Wala na po. Bakit? Kasi tinatanong natin sa kanila, alam nyo pala, Mr. President. Eh. Binabalikan pa natin sila ng new model. Pinapakita ko lang po sa inyo kung kailan lumabas si etong interview nito niya kay First Lady. Yan po yan, no? Para hindi po sagutin, di ba? Para hindi na po sagutin yung mga issue ng bangag-bangag. Kasi lahat na nananawagan eh. Hindi na lang po si Pangulong Duterte. Lahat na nananawagan ng drug test. Pati yung dati niyang kakampi na si Rodriguez. Hindi na po mabubura sa mga tao yun. Okay. Kaya ito, biglang labas ngayon. Mga ilang araw, 2 o 3 araw yatang pinag-usapan. Ako nga, nanawa na ako sa kauusap dyan sa budget na yan, yung budget interview. Hoping na makalimutan na ang lahat. Makalimutan na yung New Deal, makalimutan na ang new model, makalimutan na yung alam ni Pangulong Marcos. Hindi ko naman pinapaliwanag to para sa kanila eh. Para sa atin po to. Hindi ko po sila pinaliliwanagan. Pinaliliwanag ko po dito sa channel ko. No? Sa madaling salita, hoping na magkaroon sila ng simpatya kay First Lady na makalimutan na lahat ng akusasyon sa Pangulo, makalimutan na lahat, no? Na bumuelta nang magsalita si Vice President Sara Duterte. Kasi binabalik ni Sara Duterte, hindi importante kung masama ang loob mo sa akin o kung ikaw ay galit sa akin o ano, personal mo yan. May karapatan ka naman magsalita. Pero walang epekto yan sa amin dahil kami halal ng mamamayan. No? Kaya dapat resolbahin natin. I-focus ng gobyerno, hindi yung makisimpatya kayo. I-focus natin sa tunay na trabaho ng pamahalaan. Nariyan yung kahirapan, no? Mataas ang bilihin, taas ng kuryente, tubig, kawalan ng supply ng kuryente at tubig. At syempre, yung mga dati pang problema. So, nire-focus. Kaya ito, instead na nakaisa sila ng PR lang yan.
hoping na makalimutan lahat ng mga Pilipino yung problema, maibaling na ang tunay na problema ng Pilipinas ay yung pagtawa ni Sara Duterte nung sinasabihan yung Pangulo ng Pilipinas na bangag. Hoping na magalit yung mga Pilipino. Kaya nga yung mga chiwari-wari nanawagan ng resign. Pero hindi po ang point ko lang dito, wala pong malawakang kumagat, no? Lalo na po sa mga kaalyado nilang politiko. Ito po nakikita na natin na may epekto na po yung pagbaba ng popularidad ni Pangulong Marcos. Hindi na po kagad-kagad nananansya na yung mga politiko. Lalo na po yung mga congressman na hindi naman po kabisado naman po natin. Mag-eleksyon na eh. Nakita nyo si Risa Hontiveros lang po yung matatag-tatag na kumakalaban. Di ba? Kaya wala po eh. Yung PR na gusto nila makuha sa interview kay BP, ay kay First Lady, mas napasama pa eh. Mas marami pa pong nadagdagan pa ang pwedeng ipang-atake kay Pangulong Marcos. Lalo na nung sumagot si BP Sara, imbis na atupagin, parang ang point ng statement ni BP Sara na lumabas ngayong araw, instead ng atupagin natin ay mga personal issues na nakababawan. Ganun yun eh, di ba? Kababawan na nagalit ka dahil sa personal mong pananaw sa buhay. Magre-focus tayo na ang gobyerno dapat nilulutas niya yung mga problema ng tao. Tapos mga hindi sinasadyang PR ni BP Sara. Yung pinagkaguluhan siya dun sa PNP. Ano ba yung activity nila ni Pangulong Marcos dun sa PNP? Graduation ba yun? Hindi ko na matandaan. Pero ang nakikitang-kita dun, yung sumisigaw, dalawa sila ni Pangulong Marcos na dumadaan. Yung sinisigaw, si Inday Sara. Yun po, hindi po PR stunt yun eh. Yan yung natural nang nagaganap kay Inday Sara. Yan na yung tanim nila. Yan na yung tanim ng mga Duterte na approachable talaga sila. Wala pong pamimeke doon. Yan po yung naaasar yung marami. Bakit ba to si Inday Sara mahilig mag-selfie? Ha? May konting diferensya pa rin. Kaya mo. Sabi mo nga konti, baka pwede nang pagtiyagaan. Pagtiyagaan nyo na lang muna. Baka boses ko na yung may garalga. Anyways, natutuwa po ko kasi hindi na nasundan. Akala ko kasi nung una, pasisimulan lang ng 2 mayor, yun talaga yung purpose eh. Masimulan ng 2 mayor tapos maraming susunod, di ba? Maraming susunod na mananawagan. Hindi po eh. Wala po nanawagan eh. Yun yung problema nila. Hindi na nila kayang siraan si BP Sara. Ito pang nakikita natin no sa kaganapan po ngayon. Alam niyo, wala na pong believe yung mga Pilipino. Ito kahit po yung mga Pilipino, maraming anti-China nung nagsimula. Pero tignan niyo naman po kung ang mga nananawagan ng mga labanan natin ng China, sila Laila de Lima, sila Trillanes, napapasama pa napapasama pa po. O yan, si Placido. Organizer po yan ng Maisog Rally. Baka may update tayo dyan, Placido. Para mabasa natin. Kaya sabi ko nga, hindi po nakatulong yun. Naging bala pa po yun. Dami pong bumira. May bira na po
May bira na po ngayon na pang mga baklang bira, di ba? Naging dumami lang po yung bibirahin. PNPA graduation pala yun. Dumami lang po yung bibirahin sa inyo dahil dun sa may... Kasi yung mga nabanggit na pangalan dun, maiingay po yun. Sila Glenchong, sila Sas. Siyempre, may sagot din yun. Nakadagdag pa ng tapos yung mga hindi kahit sabihin po natin no, kalimutan niyo po muna. Pwede naman kasi totoo no? Pwede naman kasi totoo yung pagkakahuli po ng ng tone-toneladang shabu, no? Pwede pong totoo yun. Pero ganun na po, hindi pinagtitiwalaan ng, kita nyo yun kung ito man ay totoo o hindi, magbibigay pa sila ng maraming paliwanag para patunayan na totoo nga yun. No? Yung mga mas pinaniniwalaan pa po, ganito po kababa yung tingin, kababa yung yun nga yung trust rating natin sa gobyernong to. May nagbigay lang, yung mga nagbibigay ng duda, wala rin naman silang ebidensya. Logic lang di ba? May nagbigay lang po ng pagdududa, mas pinaniwalaan pa ng tao yung duda Hindi po to usapin nung truth minsan Ito po masakit ito po ang masakit sa pag nawalan na ng trust sa'yo yung tao. Kahit tama na yung sinasabi mo, dahil nawala na sila ng trust pinagdududahan ka na. At yun po ang masakit kung wala na pong trust yung mga mamamayan sa gobyerno. Kasi lagi ka ng pagdududahan, napakasakit po nun, di ba? Yun, kung tutusin. O tapos, kasama sa Time Magazine top 100 at top 100. O yan po, may press con po sa 24. I-announce po ang final date sa venue ng Maisog Rally sa Bulacan. Sa press con na po. Yan. Kasi mahirap na baka mamaya Davao del Norte pa, no? Mabuti nila, malakas-lakas ang ron. Tapos tignan niyo yung mga nagsasalita kasi para sa wala ring credibility. Si De Lima, si Trillanes, sila yung mga bagong nagsasalita para kay PBBM. Yun po yun Pati yung mga endorser nag-endorse ng resign. May mga question din po sa kanilang mga, pati nga yung mga nananawagan ng Chacha noon, di ba? Kino-question din yung kanilang mga credibility. Kaya kanina yung mayor ng pagdarausan ng Maisog Rally, pinatawag ni Gob Daniel. Ito po, galing po to sa organizer ng Maisog. Kaya pray lang po tayo na sana ay wag namang i-pressure ang mayor para di uli tayo matuloy. Delikado po pala. Hindi na nga ina-announce kung saan gaganapin Napatawag pa ni mayor. Ni Governor. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magtanong. Magtanong na lang po kayo. Baka mas maganda pa po yung mga nasaga